Okay guys, pupunta kami ngayon sa Malolos. Magtuturo kami ngayon doon. Nakamotor lang ako. Sama kayo. Yeah boy.
So ako po ulit pagpakilala, si Pastor Edwin po, lingkod po ng Panginoon. Isa po akong vlogger po talaga. Pero yan po yung mga binablog ko po. Yung mga binablog ko, gagawin kong live ngayon. So, alam niyo sa totoo lang, pag talaga ang Diyos pinag-uusapan, iba nakukormihan yata. Iba din naman parang, hindi pinag-uusapan po ang Diyos sa ano. Okay lang ba pag-usapan natin ang Diyos? Hindi ba okay lang ba sa inyo? Hindi ba awkward? So, alam ko na bigyan niyo lang ako ng kahit 30 to 45 minutes, paliwanag ko lang sa inyo ang mga bagay na hindi na pag-uusapan ng pamilya, hindi na pag-uusapan ng hindi na pag-uusapan ng eskwelahan o sa trabaho. Pero bago ang lahat, pwede manalangin muna tayo. Sige, manalangin lang tayo sandali. Amin namin banal, salamat po sa hapong ito o sa tanghaling ito na binigay mo po sa amin. Kami po, Panginoon, ay nagbibigay, Panginoon, ng espiritu ng pakikinig sa inyo. Buksan mo po ang puso't isipan namin. At maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Tayo natin, okay. Sapagkat dahil sa kagandahang loob, sinabing kagandahang loob, ano yun? Biyaya, di ba? Pag biyaya ba may bayad? Libre. Saan ka nakakita na sino may asawa dito? Ay, kuya, ate, may asawa ka naman? Wala, may boyfriend ka? Ay, siya. Okay. O, sige, sample lang. Siya. Niragat na malayo ka. Tapos sabi mo sa kanya, ano tawag mo sa kanya? Babe. Babes. Parang kami mahal. O sige, mas-social kayo, babe, kami mahal lang. Okay, sabi mo sa girlfriend mo, babe, papadala ko dyan ng bulaklak. Regalo ko sa'yo. Ano reaction mo, ate? Hindi sa'yo. Tapos sinabi niya, ikaw na raw bahala sa shipping fee. Ano reaction mo, ate? Ano reaction mo? Hindi, matutuwa ka o hindi? Kahit ikaw magbayad sa shipping fee. Pero ang tanong doon, regalo ba yun o hindi? Ibayad eh. Pero yung ginawa ni Kristo iba. Kagandahang loob niya ng Diyos. Kaya ano daw, naligtas. Pero may kondisyon, ano sa magitan daw ng Palataya. hindi pagpasok sa religion, hindi magpa-member. Hindi maging mabuting tao ang sagot. Simple lang, pananampalataya. Ito At ang kaligtasan ito'y kaloob. Ayun kaloob At hindi sa magitan ng inyong sarili, walang galing sa atin ang kaligtasan, wala kang gagawin. Hindi ito bunga ng hindi ito bunga ng iyong gawa. Hindi mabubuting gawa. Basta mapupunta ako ng langit kasi ang bait-bait ko eh. You will go to hell. Kasi hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa pananampalataya sa pagtanggap ng kahabagan ng Diyos sa atin. Naawa lang ang Diyos sa atin eh. Nagdesisyon na nga siya na mamatay para patawarin ang kasalanan mo. Alam niyo, ang magdadala sa atin sa impyerno, kasalanan talaga eh. Pero yung ginawa ni Kristo, pinatawad daw yun. Ang gagawin mo lang, panampalatayanan mo na kaya may kakayanan si Kristo patawarin ang kasalanan mo. Naiintindihan mo ba natin? Inuulit ko ang pananampalatayanan nyo kay Kristo, may kakayanan siya na patawarin ang kasalanan mo. Kaya ba natin gawin yun? Mahirap po ba? Nataas ko dito, si Jesus mismo na pinananampalataya natin tayo mga Kristiyano. Katoliko ka man, born again ka man, God doesn't care. Kasi hindi sa mabubuting gawa tayo maliligtas kasi. Saan tayo maliligtas? Sa pananampalataya sa Kanya. Sabi nito, ano daw? Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Tingnan nyo kapag ang kaligtasan ay depende kung saang reliyon ka napunta, maraming mayabang sa langit. Ba't ka nasa langit tayo? Ba't ka naligtas? Kasi nag-iglesia ako eh. Kasi nagpa-member ako kay Soriano eh. Kasi nagpa-member ako kay Pastor Edwin eh. Tamang daan. May tamang daan, may likong daan, mayroong dating doon, mayroong pang alien, di ba? Oh.
O kaya, kung ang kaligtasan ay base doon sa kabaitan, ba't ka napunta ng langit? Bait ako eh, hindi ako umiinom eh. Bisyo. Yung bisyo. Hindi ako umiinom ng beer. Pero bihira lang, bihira. O kaya, nagsisimba ako linggo-linggo eh. Ay, hindi naman tumbal to palupit. Pastor kasi ako eh. Kaya mapupunta ako ng langit. Maraming mayabang sa langit. Pero kung ang kaligtasan ay depende doon sa ginawa ni Kristo sa'yo, pinampalatayanan mo lang, iisa ang sasabihin sa langit, ba't ka napunta dito sa langit? Dahil dito ako na sa langit, dahil dito nakaupo sa trono, dahil siya nagdala sa akin dito. Sino na itaas? Si Kristo. Pag ang reliyon, ang kaligtasan, kabutihan mo, ang kaligtasan, sino tatataas? Sarili. Sarili natin. So, anong totoong tinuturo ng Biblia? Di ba tinuturo ng Biblia si Kristo ang tinataas? So, anong dapat yung panampalatayanan? Anong dapat ng inyong kaligtasan? Nasa kay Kristo ba o sa mabubuting gawa? Pakisagot po. Na kay Kristo. Sa reliyon mo ba o mabuting gawa? Ay, sa reliyon mo ba o kay Kristo? Kay Kristo. Sa katoliko po ba o kay Kristo? Kay Kristo. Sa born again po ba o dahil kay Kristo? Kay Kristo. Pagpamember sa akin o kay Kristo? Kay Kristo. Amen. Palakpan natin si Lord. Ngayon alam niyo na ang kaligtasan. Madali na sa inyo manalangin ngayon. Alam niyo na kung anong tatanggapin niyo. Ito ang sabi ng Lord. Bago tayo matapos, Malapit na ako sa Mateo 20. ito may pangako si Lord. Ayan. Bon. Mateo 26. May pangako pa si Lord eh. Kasi alam niyo po ang kaligtasan mo kasi, kailangan mapatawad yung kasalanan natin eh. May kakayanan ba magpatawad ng kasalanan niya, magpapamember ka, maging mabuti ka? Hindi. Ang sinasabi ng Biblia, ang may kakayanan magpatawad ng kasalanan natin, na magalis ang kasalanan natin, si Kristo. Kaya nga di ba kinakanta sa Katoliko, Kordero ng... Pag yung pastor nagtuturo ng Old Testament, that is false gospel. Sa Old Testament, kailangan mo maging mabait, sumunod sa Diyos, para maligtas ka. Pero sa bagong tipan, iba na po. Sa bagong tipan ang ginawa, manampalataya ka sa ginawa ni Kristo kasi siya na yung naging sumunod sa Diyos, siya yung gumawa sa Diyos para sa iyo. Ang gagawin mo lamang, panampalatayanan yung gawa ni Kristo. Yun ang pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan. Totoo po yun na tinuturo ng Biblia na para maligtas ka, kailangan mo magpakabait sa lumang tipan. Okay? Hindi ko dinideny yun. Tinuturo ng Biblia. Pero dapat tayo malaman natin saan tayo, doon sa lumang tipan o sa bagong tipan. Nasa bagong tipan na po tayo, may ginawa si Kristo, ang kaligtasan ay depende doon sa ginawa niya. All you have to do, simple lang, believe. Believe. Na si Kristo may kakayanan siyang patawarin ng kasalanan ko, yun ang magliligtas sa akin. Okay, so handa na tayo manalangin, makikipag-usap tayo sa Diyos. Itong gagawin natin panalangin, depende ito kung siseryosohin nyo. Kung hindi kayo seryoso, bahala kayo. Basta ako, ginawa ko yung tungkulin ko bilang pastor. Ang gagawin ko lang, tulungan kayo manalangin sa Diyos. Ito ay individual. Ito ay personal yung panalangin. Ang gagawin ko, mananalangin tayo, tatalikod ako para hindi kayo mahiya sa akin. Sasabay kayo sa panalangin. Okay? Okay? So, discretion na yun kung gusto nyo sumabay. Kung gusto nyo maligtas, sasabay kayo sa panalangin. Kung ayaw nyo pang maligtas, bahala kayo. Huwag kayong sumunod. Okay lang. No hard feelings kami. Basta ako, ginawa ko yung part ko bilang pastor dito. Na, at saka syempre mga kapatid, walang ko rin kayo. Ayoko mapakala kayo. Ayoko mapariwara ang buhay. Hindi natin sigurado mangyayari bukas. Baka mamay bukas patay na tayo. Hindi alam. Okay? Sige, mananalangin tayo. Ito, seryosohin natin to ha. Manalangin tayo. Lahat yung muko, magseryoso po tayo. Sabihin po natin yung mga gustong manalangin, gayahin ako, sabihin po natin, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Hinahangad ko po ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Kung sakaling mamatay man ako, gusto ko po ng kasiguraduhan na ako'y ligtas, hindi mapupunta ng impyerno. Una sa lahat, humingi ako ng tawad sa iyo sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa hinaharap. Patawarin mo ako. Pati yung mga magagawa ko pang kasalanan sa susunod na araw,
sa susunod na linggo, sa susunod na taon, sa susunod na dekada, at sa susunod pa ng kaduluduluhan ng buhay ko. Patawad, Panginoon. Nananampalataya ako, naniniwala ako, sinasabi ng iyong Biblia na may kakayanan ka na patawarin ang aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko yun mula ngayong oras na ito. Pinananampalatayanan ko yun. Ginawa mo yun dahil mahal mo ako. Ayaw mo ako mapahamak. Kaya ito ngayon ako, tinatanggap ko ang regalo ng iyong kaligtasan. Mula ngayon, salamat po. Ligtas na ako. Dahil ito'y pangako mo na ang sino mang lumapit sa iyo ay hindi mo itataboy. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Mula ngayon, ngayong araw na ito, ako'y ligtas na. Nakasulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula ngayon, magpapasalamat na ako sa iyo araw-araw pagkat niligtas mo na ako. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakpatin sa mga sarili natin. Kung ginawa niyo yun, ligtas na kayo. Ito pa. A few moments later. Ayan. Dito kami ngayon. Ayan, dito kami.